Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 1, Week 6. Simuno at Panaguri. Pagkatapos ng aralin, inaasahang matutukoy o makikilala mo ang simuno at panaguri ng pangungusap. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi, ang paksa at panaguri. Paksa o simuno ay ang bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, ang pamilya ay mahalaga. Ang paksa o simuno sa pangungusap na ito ay ang pamilya, dahil ito ang bahagi na pinag-uusapan sa pangungusap. Ikalawang bahagi naman ay ang panaguri. Ang panaguri ay ang bahaging nagkukwento, nagsasabi o nagpapaliwanag tungkol sa simuno o paksa ng pangungusap. Halimbawa, ang pamilya ay mahalaga. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay mahalaga dahil ito ang bahaging nagkukwento, nagsasabi o nagpapaliwanag tungkol sa ang pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang mga pangungusap sa kwaderno. Tukuyin ang paksa o simuno saka ito guhitan. Lagyan naman ng kahon ang panaguri. Sa unang bilang, si Nena ay malusog na bata. Ang simuno o paksa sa pangungusap na ito ay si Nena, dahil ang pinag-uusapan sa pangungusap ay si Nena. Ang panaguri naman ay malusog na bata. Ito naman ang bahagi na nagpapaliwanag tungkol kay Nena. Sa ikalawang bilang, si Nena ay kumakain ng prutas at gulay. Alin kaya sa pangungusap na ito ang simuno at panaguri? Si Nena ang simuno, ay kumakain ng prutas at gulay naman ang panaguri. Sa ikatlong bilang, siya rin ay nag-eehersisyo. Ang simuno, siya, at ang panaguri rin ay nag-eehersisyo. Sa ikaapat na bilang, si Nena ay umiinom ng 8 baso ng tubig sa buong araw. Ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito ay si Nena, kaya siya ang simuno o paksa. Ang bahaging nagpapaliwanag naman tungkol kay Nena sa pangungusap ay panaguri. Ito ay umiinom ng 8 baso ng tubig sa buong araw. At sa panglimang bilang, si Nena ay maagang natutulog. Ang simuno o paksa sa pangungusap na ito ay si Nena. At ang panaguri naman ay maagang natutulog. Nakuha niyo ba mga bata? Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang simuno kung ang may salungguhit na salita ay paksa o pinag-uusapan, at panaguri naman kung nagsasabi tungkol sa paksa. Gawin ito sa sagutang papel. Sa unang bilang, ang mga bata ay nagpa-practice. Ang salitang may salungguhit ay ang mga bata. Ito ba ay simuno o panaguri? At ang tamang sagot ay simuno. Sa ikalawang bilang,
Ang mga pagsasanay ay kailangan. Ang salitang may salungguhit ay kailangan. Ito ba ay simuno o panaguri? At ang tamang sagot ay panaguri. Sa ikatlong bilang, ang sarili ay sanayin para maging mas mahusay. Ang salitang may salungguhit ay ang sarili. Ito ba ay simuno o panaguri? At ang tamang sagot ay simuno. Sa ika-4 na bilang, ang iyong pagpapractice ay simulan ng maaga. Ang salitang may salungguhit ay simulan ng maaga. Ito ba ay simuno o panaguri? At ang tamang sagot ay panaguri. At sa panghuling bilang, ang guro ay makatutulong sa iyong pag-unlad. Ang salitang may salungguhit, ang guro. Ito ba ay simuno o panaguri? At ang tamang sagot ay simuno. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper. Piliin sa balita ang ginamit na simuno at panaguri. Ilagay ang panaguri sa bilog at sa parihaba naman ang simuno. Magkakaiba ang mga sagot ninyo sa gawaing ito. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga nakatatandang kapatid o kahit sino mang kasama sa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sumulat ng pangungusap tungkol sa gawain ng bawat miyembro ng pamilya, lalo na sa panahon ng pandemya. At narito ang mga halimbawang sagot. Si nanay ay nagsusuot ng face mask tuwing pupunta ng palengke. Sunod naman, tinutulungan ko si nanay sa mga gawaing bahay bago ako magsagot ng aking module. Ngayon naman, ay ikaw naman ang gagawa ng iyong pangungusap. Isulat mo ito sa iyong kwaderno. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay pagsunod sa tagubilin. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mauunawaan mo ang kahalagahan ng maingat na pagsunod sa mga tagubilin. Basahin ang salawikain. Ano ang masasabi mo? Ang pagsunod sa panuto, daan sa pagkatuto. Ang pagsunod sa panuto ay mahalaga upang maging tama, tiyak at maayos ang mga gagawin. Nakatutulong din ito sa mas mabilis na paggawa. Ang maayos na pagsunod dito ay isang pagpapatunay lamang na ang bumabasa, nakikinig at sumusunod ay mga taong madaling makaintindi at makaunawa. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Unawain at isulat ang nais sabihin ng mga larawan sa ibaba. Isulat ito sa kwaderno. Narito ang mga larawan. Ang nais sabihin ng unang larawan ay no smoking o bawal manigarilyo. Sa kasunod na larawan naman ay
no cellphones allowed, o ang ibig sabihin ay bawal ang cellphone. Narito naman ang mga kasunod pang larawan. Sa ikatlong larawan, ang ibig sabihin ay no parking o bawal pumarada. Sunod naman, no swimming allowed o bawal lumangoy. At sa panghuling larawan, exit o labasan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, magbigay ng angkop na tagubilin sa 3 lugar na mapipili na nasa ibaba. Para sa gawaing ito ay pipili ka lamang ng 3 lugar at magbibigay ng angkop na tagubilin. Narito ang mga maaaring sagot. Sa parke, do not pick flowers o bawal manguha ng mga bulaklak. Sa palengke naman, do not litter o bawal magkalat. Sa simbahan, no blowing of horn o bawal bumusina. Sa tawiran, do not cross o bawal tumawid. Sa silid-aklatan naman, keep silence o bawal ang mag-ingay. At sa ika-6 palaruan, do not step on the grass o bawal tapakan ang mga damo. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang mga tagubilin ng iyong ama at ina. Alin-alin sa mga ito ang hindi mo nasunod? Ano ang ibinunga ng hindi mo pagsunod sa mga tagubiling ito? Narito ang mga ilang halimbawa ng mga tagubilin. Mag-aral ng mabuti, maglinis ng bahay, maghugas ng plato, pakainin ang mga aso, at maghugas ng kamay. Maaaring magkakaiba ang inyong mga sagot. Pagkatapos, ay alin sa mga ito ang hindi mo nasunod? At ang isa pang tanong, ano ang ibinunga ng hindi mo pagsunod sa mga tagubiling ito? Maaaring magkakaiba ang inyong mga sagot. Isulat mo sa kwaderno ang iyong sagot. Ang sunod naman na ating pag-aaralan, pagkakaiba ng kwento sa tula. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mauunawaan mo ang pagkakaiba ng kwento at tula sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin at unawain ang kwento at tula. Ano sa iyong palagay ang pinagkaiba nito sa isa't isa? Isulat ito sa kwaderno. Narito ang tula na pinamagatang Ang Lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Hindi ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pinambili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Narito naman ang kwentong pinamagatang Ang Kwento ni Juan Tamad. Isang araw, inutusan si Juan ng kanyang ina na bumili ng sangkap sa pagluluto ng kanyang ina. Ayaw agad tumayo ni Juan, ngunit napilitan na rin siya matapos siyang sigawan ng kanyang ina. Pagkatapos niyang makabili ng sangkap pauwi ng kanilang bahay, ay natakam siya sa bunga ng bayabas. Halos abot na niya ang bunga, ngunit mas pinili ni Juan na abangan na lamang ang pagbagsak ng bayabas sa kanyang bibig kaysa pitasin.
Hindi niya namalayan na gabi na at hinahanap na siya ng kanyang ina. At para sa gawaing ito, isulat ang napansin mong pagkakaiba ng kwento at ng tula. Ang mga maaaring sagot ay: ang tula ay may sukat at tugma, samantalang ang kwento ay wala. Mas mahaba ang kwento kaysa sa tula. At ang tula ay may saknong at linya, ang kwento ay wala. Ang tula ay binubuo ng mga salitang may sukat at tugma. Ang mga salita ay maaaring nakakulong sa bilang ng pantig. Ang sukat at ang bawat dulong pantig ng bawat huling salita ay magkatunog o tugma. Binubuo rin ang tula ng mga saknong at linya. Ang kwento naman ay binubuo ng mga pangungusap na may pangunahing tauhan sa kwento at maaaring mas mahaba sa tula. Walang sukat at tugma ang kwento at may malayang pagpapahayag ng daloy ng kwento. Ang kwento ay binubuo ng mga talata at pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Balikan muli ang binasang kwento at tula. Suriin ito ayon sa iyong nalamang pagkakaiba ng dalawa. Saka isulat ito sa iyong kwaderno. Paghambingin ang iyong sagot sa unang gawain. Narito ang maaaring sagot. Ang tula ay binubuo ng salitang may sukat at tugma, samantalang ang kwento ay binubuo ng mga talata at pangungusap. Ang mga salita sa tula ay may bilang ng pantig, samantalang ang kwento ay may malayang pagpapahayag ng daloy ng kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Si Dr. Jose Rizal ay nakalikha ng tula sa edad lamang na 8 taong gulang. Magtanong sa nakatatandang miyembro ng pamilya tungkol sa tula ni Dr. Jose Rizal noong 8 taon lamang siya at basahing mabuti ito. Pagkatapos basahin, subukan mo namang lumikha ng 2 saknong na tula para sa iyong kaibigan. Hingin muli ang tulong ng miyembro ng pamilya tungkol dito. Narito ang halimbawang sagot na isang tula para sa kaibigan. Salamat sa iyo, aking kaibigan. Palagi kang andyan kapag ako'y may kailangan. Ikaw talaga ay maaasahan sa hirap o ginhawa man, hindi mo ako iniiwan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagkatapos mong lumikha ng tula para sa iyong kaibigan, subukan mo namang ikwento kung paano kayo naging magkaibigan at edetalye ang mga pangyayari. Para sa gawain ito, ay magkakaiba ang inyong mga sagot. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Hanggang sa muli mga bata!